Iba talaga kapag lutong bahay, ano? Mas makakatipid ka na, mas solve pa ang buong pamilya. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode, gawa naman tayo ng chicken inasal. Homemade yan, syempre. Ipapakita ko sa iyo yung sekreto ko kung paano ko ginagawa yung sobrang juicy at malinamnam and at the same time. Gawa rin tayo ng chicken oil para naman mas mapasarap ang kain natin. Okay ba yan? Kung handa na kayo, ito na yung listahan ng mga ingredients na gagamitin natin para dito sa ating recipe. At para naman sa buong detalye ng recipe, nasa website natin yan. Bisita lang kayo, panlasangpinoy.com. Kaya kung handa na kayo, tara na! Umpisa na natin to! Gawa muna tayo ng tinatawag na brine solution. Ito yung makakatulong para mas maging moist at malasa yung chicken natin. Sa makatuwid, ito yung gagamitin natin na pambabad. Nagpapakulo lang tayo ng tubig at naglagay lang ako dito ng asin, ng dahon ng laurel at ng asukal. Haluin nyo lang mabuti yan at pabayaan nyo lang na matunaw. At once na matunaw na, kuha lang kayo ng isang malaking bowl, lagyan nyo ng maraming yelo at ilipat lang natin yung ating brine solution dito. Pabayaan lang natin lumamig na ng tuloy yung temperature at ibabad na natin yung chicken. So kung mapapansin niyo, ang daming mga hiwa ng chicken dito, no? Ang gamit ko kasi dito ay 2 buong manok. So quinarter ko lang yan. Ibig sabihin, hinati ko lang yung chicken into 4 equal pieces. At kailangan lang nating ibabad yan dito sa ating brine solution. Pagdating sa pagbabad, hindi natin to kailangan ilagay dito ng matagal. At least mga 1 to 1.5 hours, okay na to. Ang suggestion ko lang, huwag din yung ibabad for more than 2 hours para hindi umalat yung chicken. At habang binababad nga, i-prepare na natin itong ating marinade ingredients. Kumuha lang ako ng isang mixing bowl. Medyo malaki dahil dapat magkasya lahat ng chicken dito. Nilagay ko muna dito yung lemongrass paste kasi usually diba dahon ng tanlad na dinidiktik natin. Pero kung merong lemongrass paste na available dyan sa location ninyo, mas okay yan dahil mas malasa. Aside dun sa ating lemongrass paste, naglagay din ako ng ginger paste dito o yung luya in paste form, pati na rin garlic paste. Tinimplang ko lang yan ng kalamansi at naglagay din ako ng suka dyan. Napaka-importante ng mga ingredients na to pagdating sa chicken inasal. At pag suka nga pinag-uusapan, pwede tayong gumamit ng iba't ibang klaseng suka. Kagaya na lang ng white vinegar, ng cane vinegar, at kahit coconut vinegar. At naglagay nga din ako dito ng lemon lime soda. Ito yung clear soft drinks na tinatawag. Hinahalo ko lang na mabuti yan at ilagay na nga natin dito yung chicken. So ito yung chicken na na-brine na natin kanina. May lasa na to at moist na. Pero kailangan pa natin ng extra flavors kaya minamarinate pa natin yan dito. Marami nga parang nagtatanong pagdating doon sa pag-brine kung kailangan pa doon banlawan yung chicken. Actually, ito lang yung ating sagot dyan. Kapag less than 2 hours yung pag-brine natin, kahit hindi nyo nabanlawan. Pero kapag 2 hours or more, banlawan ninyo dahil baka naman maging sobrang alat na. Pagkalagay ng chicken dito sa ating marinade mixture, parang minamasahe ko pa yan. Kumbaga, sinisigurado ko lang na yung marinade ingredients natin, yung mixture ay makoat dito sa chicken dahil nakakatulong talaga ng malaki to para magbigay ng lasa. And at this point, okay na muna yung chicken natin. Itabi muna natin yan. Pabayaan lang natin na ma-absorb na yung lasa. Gawin na natin yung chicken oil. Ano bang idea ninyo pag sinabing chicken oil? Actually, dun sa mga walang idea pa, ito, sasabihin ko na sa inyo right then and there. Super simple lang nito. Baka hindi nga yun yung iniisip ninyo Sa paggawa ng chicken oil, kailangan mo lang dito ng balat ng manok o yung tinatawag natin na chicken skin. Hugasan mo lang ng mabuti yan. At i-drain mo lang yung tubig pagkatapos. Hindi mo naman kailangan tuyuin yan dahil papakuloan pa natin. So once na ma-drain na yung tubig, ilagay mo lang yan sa isang bowl o sa isang lutuan. I suggest na doon mo na ilagay sa paglulutuan mismo para wag na masyadong maraming hugasan. So asinan mo lang yan, maglagay ka na ng pampakulay. So atswete yung pampakulay dito. Pwede kang gumamit ng atswete water, atswete oil, or kahit anato powder kagaya ng gamit ko. I-mash mo lang ng mabuti yan, tapos haluan mo lang ng tubig. At yun, pakuluan lang natin yan.
So ang goal talaga natin dito is pakuluan ito ng dahan-dahan gamit ang lowest heat setting hanggang sa ma-extract na yung oil galing dito sa chicken skin pati na rin yung flavor dito. Kumbaga yung kulay ng atswete, bonus na yan, di ba? Para mas maging appetizing yung ating chicken oil. So yan, mga after 35 to 40 minutes, ganyan yung magiging itsura niyan. Pwede na natin tanggalin yung chicken skin. So tatanggalin ko lang yan dito At alam nyo ba, hindi lang basta-basta pinakulo ang chicken skin yan dahil pwede pa natin yung gawing mas interesting na produkto. Familiar ba kayo sa crispy chicken skin? Yun yun. So once na mapakuluan na natin, itatabi ko lang itong chicken skin. Pwede nyong gawing crispy chicken skin yan. Next time, ipapakita ko sa inyo kung paano. Pero ang focus natin dito muna sa chicken oil, no? So itabi muna natin yung mga napakuluan na chicken skin. At pagdating nga sa chicken oil, okay na to. Meron ng kulay, meron ng lasa. So ang gagawin natin dyan, itatabi ko lang muna yan. Since natanggal na nga natin yung chicken skin, Itong chicken skin, pwede nating ilagay muna sa refrigerator or sa freezer. Tama-tama yan para maging crispy chicken skin. So yan yung chicken oil natin. So tandaan niyo yung chicken oil na yan nanggaling lang dito sa chicken skin. So itong chicken skin na to ay pinapa-cool down ko lang muna. Ayan, kaya ini-spread out ko lang. Tapos nga kuha lang tayo ng salaan at i-pour over lang natin dito yung ating chicken oil. At yan na. Ganyan lang kadaling gumawa ng chicken oil. Pero wag nyo munang itabi yan dahil may paggagamitan pa tayo niyan. So ngayon naman, nagpalingas lang ako ng baga At ihawin na nga natin itong ating chicken na marinate na kanina. Pagdating sa pag-ihaw ng chicken, nasa sa inyo na yan Ang importante, hindi ito nasusunog to the point na talagang mabilis ang sunog yung labas pagdating sa loob na hihilaw. So dapat dahan-dahan lang yung pag-ihaw dito. I suggest na habang inihaw natin, dapat binabali-baliktad natin ito constantly para na sa ganon hindi maluto kagad yung isang side to the point na masusunog. So kumbaga dahan-dahan. At sa bawat baliktad dapat binibaste natin yan. Ang gamit kong basting sauce dito ay yung mismong marinade muna. So initially kaya ako sinabing marinade muna dahil mamaya may ibang basting sauce tayo na gagamitin. So for the next 15 minutes gamitin muna natin yung ating marinade dito, yung pinagbabaran mismo. At pagkatapos nga, once na feeling nyo lutong-luto na yung loob, kunin na ninyo yung chicken oil. Ito yung ginawa natin kanina, di ba? Naalala nyo, gamit yung chicken skin. At yan naman yung gawin nating basting sauce. So itong chicken oil, syempre nakakatulong yan para mas maging moist yung ating chicken inasal and at the same time nagbibigay din ng kulay. Dahil nga dun sa orangey color niya, galing dun sa atswete, di ba? At once na ready na nga lahat, ilipat lang natin itong ating grilled na chicken inasal sa isang serving plate. At i-serve na natin ito. Syempre with rice at kasama na rin yung chicken oil na ginawa natin. And aside from chicken oil, para sa akin, personally, bagay na bagay rin ito with papaya at atsara. Ito yung pickled papaya. Pakicheck yung description ng video dahil nilagay ko yung link doon para at least makita din ninyo kung paano to gawin. At yun nga, i-prepare na natin itong ating chicken inasal. Naglagay na ako ng chicken oil dun sa rice. Meron ding tostadong bawang iyan. Guys, mga kalasa, eto na ang ating chicken inasal with chicken oil. O tara, kain tayo!